Hindi po yan NLEX o SLEX, kundi ang pinakamalaking toll station sa China. Bumper to bumper ang traffic. 36 na lane na okupado pero naimbudo sa 4 lang na toll booth. Kaya ang traffic na heavy gat at mahabang pila umabot ng 24 oras. Nangyari po ito sa gitna ng pagbiyahe ng milyon-milyong Chinese na pauwi na matapos ang kanilang 8 araw na break dahil sa national holiday at Mid-Autumn Festival. Narito po ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Hurikam ang nakawan sa isang kainan sa Las Piñas. Dinukutan ng pitaka ang biktima mula sa loob ng kanyang bag. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan mag-aalas 10 kagabi sa isang restaurant sa Las Piñas City. Makikita ang babaeng naglapag ng kanyang bag sa mesa. Kumuha siya ng pera sa wallet at nagbayad sa counter. Ilang saglit, isang lalaki ang pumasok na para bang uupo pero biglang kinuha ang wallet ng babae sa bag. Saka itinago sa ilalim ng kanyang t-shirt habang nagmamadaling lumabas ng restaurant. Kwento ni Jodel, staff ng restaurant, di raw niya napansin ang pagpasok ng lalaki habang abala siya sa pag-asikaso sa customer. Pagkatapos po niyang magbayad sa akin at nasuklayan ko na po siya, inano ko na po yung order niya. Inabot ko na po doon sa kitchen. Tapos napansin ko po si ma'am na may hinahanap po siya. Tapos nagsalita po siya yung wallet niya daw po nawawala. According to the complainant ma'am, nasa around 2K, then ang mga personal IDs, yung laman po ng wallet niya. Dito po lumapit yung biktima sa aming barangay na taga Manuyudot daw nakatira yung tao. Hanggang ngayon po patuloy pa na hinahagila pagpakakilanlan talaga ng tao at masukol. Ayon sa pulisya, posible ring residente ng Parañaque ang sospek. Maharap ang sospek sa reklamong theft. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Dumami ang mga taga Cebu na tinututukan ng pangangailangan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Ramdam pa rin doon ang mga aftershock na sa datos ng Medellin earthquake and calibration plotting ay umabot na sa mahigit 10,000. Ayon sa DSWD, mahigit 200,000 pamilya o mahigit 700,000 individual ang apektado ng lindol sa Cebu. Sa ngayon, may labing isang evacuation centers na ginagamit ang mga residente. Nagpaabot ang DSWD ng halos 215 million pesos sa tulong sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Patuloy din ang pamahagi ng family food packs at may nakatakdaring ipatupad na emergency cash transfer program para sa pagbangon ng mga residente. Quick chikahan tayo mga kapuso. Nakuha ni Dennis Trillo ang kanyang kauna-unahang Urian Award. Si Kapuso Drama King ang Best Actor sa 48 Gawad Urian para sa pelikulang Green Bones. Sabi ni Dennis sa IG, masarap sa pakiramdam lalo na't pinaghirapan at nakuha niya ito sa patas na paraan. Best Production Design din ang Green Bones. Nakipag-bonding sa fans si sparkle artist Vince Maristella. Excited na raw si Vince sa kanyang pagganap sa latest GMA Afternoon Prime series na Hating Kapatid at sa upcoming Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sino naman kaya ang celebrity na gusto niyang pumasok sa bahay ni Kuya? Siyempre, yung best friend ko si Sofia Pablo. Isa yun sa mga parang sinusuportahan ko din dahil isa din siya sa taong sumusuporta sa akin nung pagsimula ko ng career ko dito sa GMA.